Namili nga sila pangit sa palengke ng mga pananim at itatanim nga nila dito sa bukid natin. Pero bago nga yun mga mare, eto nagbilad muna nga kami magnanay. Kasi ni pangit ako na nga lang daw munang magbilad kasi nga pupunta sila sa palengke ng maaga. Kaya lang nung maaga nga siyang natapos maligo, sumunod nga rin siya agad. Muna nga inalis yung damit nga mga mare. At nasisilaw pa nga ako ng mga oras nga na yan. Naghilamos sa toothbrush nga lang ako at tumiretso na nga rin agad ako dito. Para nga sa ganun ay mabilat nga itong si Gael. At pagkatapos ko nga mga mare, si pangit naman nga ang nagbilad. Medyo nahihirapan nga kami mga mare sa ganitong posisyon nga ni Gael. No, kasi kayang-kaya ng buhatin mga mare yung ulo niya. Lagi nga namin nasasabi, wala ka pa nga 2 linggo, grabe mga mare ang ginagawa. Tapos tigas nga rin mga mare ng mga buto. O siya mga mare, dito muna nga tayo kay pangit. Aalis nga siya, kaya ayan, nag-aasikaso na nga siya dito. Nga rin talagang turumpo itong si pangit at wala na rin talagang pahinga. Kailangan niya talaga mga mare na may energy nga siya. Bago nga siya umalis, eto, magtitipla muna nga siya ng Shepo Apo mula sa Yuglo Babe. Gandaan kasi mga mare sa iniinom ng Shepo Apo. Meron siyang sodium ascorbate. Naglalaman nga ng vitamin C na pwedeng-pwede nga sa mga acidic. Naman etong si pangit na willing nga rin siya mga mare uminom nga nito. Alam niyo naman si pangit napakahilig nga sa soft drinks pero ito na nga yung ginagawa niyang juice nga ngayon. Maganda na nga rin to mga mare na ito palagi ang iinumin niya dahil napakarami pang benefits kaysa naman sa palagi siyang umiinom ng soft drinks. Kaya hindi na nga nawawala sa routine niya mga mare ang pag-inom nito umalis man kami o hindi. At eto nga si pangit nagpaalam na nga rin sa amin na aalis na nga siya kasi nga marami pa rin talaga siyang gagawin. Naman makikita nyo nga napaka-glowing skin nga ni pangit. Alam nga lang siya sa anak niya mga mare para naman sa ganun bago siya umalis may baon nga siya. Mabalik na nga tayo dito mga mare at eto nga pupunta na nga sila sa palengke. Dahil nga ngayon araw ng palengke kaya naman sasamantalahin na rin nila na makabili nga ng mga pananim. Maaga nga rin naligo itong si pangit. Dediretso na nga sila dun sa bukid natin kaya sama-sama na nga rin sila dito. Sa wakas nga nakarating na nga rin sila mga mare at dito nga sila nakakita ng mga pananim. Bibili nga sila ng talong, kamatis, sili. Para nga sa ganun madagdagan na yung mga pananim natin dun puro talong na lang kasi ilang peraso pa lang tapos upo. Makasarap din kaya mga mare may tanim na kamatis kapag gusto mo mag-isa o kaya naman gusto mo lang sausawan. Pakalaking bagay na talagang makakatipid ka nga. Lalo na nga sa atin mapakahilig nga sa sausawan. Ito nga lang to mga mare sa palengke dito sa may Kalumpit. Kapit nga ito sa may gasolinahan din nga kami bumibili mga mare dati nga ng gas. Kaya galing kami Kalumpang sinasadya lang namin dyan bumili ng krudo mga mare. Krudo kasi na yun ay nang ginagamit namin pang ilaw nga sa gasera. Mas mura nga kasi ngayon mga mare kaysa nga sa gas. Na-share ko nga lang sa inyo mga mare at eto kumain na nga rin sila ng lugaw tamang-tama dahil maaga pa nga naman. Nakatanda ko 7 nga sila mga mare umalis. Itong lugawan na malapit nga sa bukid natin etong at bukas pa kaya naabutan nga nila tatay. Kaya saktong-sakto rin dahil meron nga sila mga mareng almusal. Para pagdating nga nila doon ay tuloy-tuloy na nga ang trabaho nila at eto nga tinignan ni tatay tuloy. Pangit nga mga mare etong tanim nga nila tatay. Si paglakihan na nga rin to mga mare at kumuha nga siya ng talbos. Ang laki-laki na nga ng pananim ni tatay at gumapang na nga rin dito sa may balag. Kaya naman ilang araw na nga lang ay makikita na nga natin na mumunga nga ito. O siya pagpasensyaan nyo ng mga mare kung marinig nyo nga umiiyak si Gael. Una naman kaya mga mare nagmumurit na naman ang baby. At eto nga si tatay pinaghahanap niya na nga rin yung mga binhi niya. Kasi yung natira nito ng mga nakaraan na tanim nga natin. Sayang din naman kung hindi nga mga mare ipupunla. At eto nga si Kuya ewan ko anong ginagawa nga dyan. Mga rin tayo dito nakakapaglinis nga mga mare siguro kapag nakapunta na nga lang tayo dito nila mama. Pero sa ngayon eto muna nga sila tatay maging abala muna nga sa pagtatanim. Hindi ko alam kung anong ginagawa dyan ni tatay mga mare at hindi ko alam kung anong tinatanim niya. Naku eto nga gabi sa likod ni tatay mga mare hindi na nga dumami. Pero kapag may oras nga ipapalipat ko ngayon mga mare kasi isa nga sa paborito kong gulay. Ilan mga mare ang isa sa paborito namin lalo na kapag ginatan ay grabe. Naglilinis din pala dito mga mare si Kuya Noli. Sobrang abala kasi mga mare ngayon na nga lang din to nagagawa. Tatay naman sa kasi pangit ay abala naman dito sa labas. Bang wala pa nga mga mare tayong manok ay magtatanim-tanim muna nga sila dito at ito na nga ipapaya ay binalot na nga ni tatay. Bale ito nga si pangit na pagdesisyonan pala nga namin na hindi na nga manok ang ilalagay dito kundi itik. Nung kasi ni pangit si tatay ko ano nga daw mas madaling alagaan manok o itik. Sabi nga ni tatay itik nga mga mare. Naman ay na nga lang din mga mare yung aalagaan natin. Pwede pa nga gawing maalat yung itlog. Siguro mga 20 peraso lang ay malaking bagay na nga yun tapos lahat ng itlog ay sarap nun. At eto na pala yung pinagbibili nga nila tatay ditong gulay. Dito na nga nilagay sa may kulungan kasi itong mga aso makukulit. Para nga hindi matuyo dahil sobrang init and dinidilig-diligan nga ni tatay
bahay dito. Sakto nga mga mare, ang dami nga nilang nabiling ang kamatis. Sana nga yung mga pinagbibili nga nila ay mabuhay nga mga mare. Siya, eto si tatay Paul, dadilig-dilig pa nga rin dito. Bang eto nga si Kuya Noli, nagiging abala pa rin sa paglilinis nga dito sa loob. Naalala ko tuloy mga mare nung baha nga to, talaga namang hirap na hirap nga kami dito. Di na nga lang namin pinapakita sa camera pero grabe paglilinis namin dito kapag pumupunta nga kami. Paano nga napakaputik nga nun, tapos napakatubig nga sa baba. Kaya ngayon nga mga mare na ganito na nga itsura ay sarap sa pakiramdam. Habang nabunutan nga kami ng tinik mga mare sa dibdib. Pupunta nga dito, wala tayong madadatnan nga mga mare ng tubig kundi puro lupa na nga. Katapos naman ni Kuya Noli mga mare sa loob, eto nagdilig na nga din siya dito. Sitaw ata ang nakalagay dito. Sana nga mga mare yung sitaw dito ay mahahaba. Kung nga alam kung saan ni tatay nakuha nga yung binhi na yun. Handa kasi yung mahabang sitaw para maibenta nga din natin. Para syempre may extra income nga rin tayo. Kung ko na lang kung hindi nga mga mare mamunga etong sitaw, napakahaba ba naman mga mare ng gagapangan. Ipangit naman nga mga mare, eto abala nga sa kakahakot nga dito. Alam kong masaya nga siya ngayon kasi nga nakasama nga rin siya sa wakas. Di naman na kasi siya mag-aalala mga mare sa amin dahil medyo kaya-kaya ko na nga rin at andito naman sila mama sa kasi kulot. Kasi makikisuyo ako, andito naman si kulot nga mga mare nagbabantay kay Gael. Saka nga si mama mga mare, andito rin naman kaya hindi rin ako nangangamba. Marami nga rin ako nabasa na dapat nga daw ay meron na nga tayong sariling sasakyan. Totoo lang mga mare, aminin namin sa inyo nung una ay hindi talaga namin naging priority ang sasakyan. Kasi nga sanay naman kami mga mare sa kolong-kolong. Pero nung lumabas nga si Gael, pag nakikita ko nga siya talaga mga mare naaawa ako. Alam ko naman na hindi naman nga kailangan yun, pero kung syempre mga mare sa panahon ngayon ay kailangan nga din. Lalo na nga kapag nagpapa-check up nga kami kasi nahihirapan siya sa kolong-kolong. Yun pala talaga kapag magulang ka na, iniisip mo na nga palagi yung anak mo. Naaawa ka nga kapag hindi mo nga kayang ibigay yung mga pangangailangan nga niya. Marami rin kasing kumakalat na sakit ng mga sanggol kaya kinakabahan din kami ni Pangit. Tapos yung kolong-kolong natin, wala naman nga mga maring trapal. Kaya pansamantala, nangalang talakbong yung ginagawa nga namin para nga hindi siya makasagap nga ng usok ng mga sasakyan. Pa naman nga siya mga maring bakuna. Bilang first time parents ay talagang kinakabahan nga kami magkasakit siya. Sa sasakyan kasi hindi talaga namin ni-ready mga mare. Alam niyo naman yung mga pinagagawa nga namin kundi bahay nga. So ngayon, syempre, puspusan ng pagtatrabaho natin para makabili nga kami. Para nga maging komportable nga itong si Gael tuwing nagpapacheck up o may pinupuntahan nga tayo. Katapos wala nila mga mare mananghalian, nagpahinga lang sila at ngayon nagtanim na nga rin. Tinanim na nga rin nila mga mare yung mga pinagbibili nga nila kanina. Kaya naman, ayan, tulong-tulong na nga rin sila dito. Maya-maya, hapon na naman at uuwi na naman nga sila. Kaya kahit medyo kainitan nga mga mare, ayan, nagpatuloy sila sa pagtatanim. Nung nakaraang post ko nga, naipost ko nga mga mare sa isang account natin, yung unang pundar nga natin na sidecar. Marami nga nagtatanong kung nasaan na yun, nandito nga yun mga mare. Flat kasi kaya hindi nagagamit pero bala ko nga pabombahan yun para sa ganun may nagagamit sila tatay kapag gusto nila pumunta dito mag-isa. Minsan kasi talaga si tatay parang turong po gusto pumunta dito kaya lang walang magdadrive sa kanya ng kolong-kolong. Pero kung may sidecar nga mga mare, pwede nga niyang gamitin papunta nga dito. Meron kasi nagtatanong kung gaano nga ba kalayo yung bukid natin dun sa bahay dito. Kung susumayin siguro nasa 20 minutes mga mare. Kaya kung lalakarin nga mga mare, malayo-layo nga rin at talagang pagod ka bago ka makarating dun. Kaya kailangan din nila tatay nga ng sidecar kaya hindi nga rin namin mga mare ginagalaw yun. Bukod kasi doon mga mare, yun talaga yung ating unang pundar kaya naman talagang pinapahalagahan nga natin. Kasi yung unang pundar natin nung nakasahod nga tayo kay Meta. Kaya tuwang-tuwa nga kami nung napundar nga namin yun. Marami nga rin nagsasabi na may ads na nga tayo pero hanggang ngayon mga mare wala pa rin naman tayong earnings. Sa totoo lang mga mare, nawawala na nga rin kaming pag-asa. Matataas nga yung views natin, wala rin namang earnings. Pero kahit na ganun ay upload pa rin kami ng upload kasi mga mare napamahal na rin kami sa pagbablog. Kahit walang earnings ay tuloy-tuloy nga lang din kami. Syempre naging parte na nga kayo ng buhay namin. Ang vlogging din kasi ang dahilan kung bakit nga narating natin kung anong meron nga tayo. Minsan napapaisip kami wag na kami mag-upload pero hindi nga namin kaya. Lalo na nga mga mare kapag iniisip namin na marami nag-aantay sa amin. Kapag kasi hindi tayo nag-upload nga mga mare ay talagang daming chat kung kailan tayo mag-upload ulit. Nga ng iba parang teleserye yung buhay natin, talagang kaabang-abang. Kahit may nagko-comment na paulit-ulit lang yung vlog natin pero mas marami pa nga rin talaga yung inaabangan nga tayo. O siya
mga mare, tapos na nga rin sila dito magtanim kaya naman uuwi na nga rin sila. Maaga pa nga ng mga oras na to, mga nasa alas 3 pa nga lang. Hindi na rin kasi sila magtatagal dito mga mare dahil wala naman na silang gagawin. Sa nga magtagal sila dito ay doon na nga lang sila magpahinga mga mare sa atin. Kaya ayan, sinara na nga nila yung malupitan nga dito mga maring gate natin. Yung nga lang may gate na ganyan mga mare kaya naman napaka-authentic niyan. Benta kaya natin kay Boss Toyo, charot. Kung pagod nga rin sila kaya naman deserve na nga nila magpahinga. Pero bago nga pala sila umuwi, bumili muna sila pangit dito nga sa binibilihan nga natin. Lilinisin kasi natin yung isang kwarto nga dun mga mare, gagawin nga nating office. Mga kakailanganin nga nating trabaho ay dun nga natin ilalagay. Para pag akyat sa taas, pahinga na nga lang mga mare. Kaya napabili nga ganito si Pangit. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.